Okay, hi guys. So, yun, medyo maganda-ganda yung naging trade natin kagabi. So, nag-close na tayo doon. So, let's start on BTC. Nasa 4-hour time frame tayo. So, pakita muna natin yung naging profit natin kay Bitoy. So, BTC 141.74%, leverage natin 40. So, PNL, nanalo tayo ng $27. Nag-entry tayo ng 112,300. Nag-close ako ng 116,279.6. So, that's a good. So, hindi naman natin na-expect na biglang aangat yung ano eh. Basta, pinalaw lang natin yung rules natin, yung plan natin. So, di ba? Ganun kahalaga yung pag-follow ng rules and plan natin. So, ngayon, yun. Nagkakaroon ng, ito, kung makikita nyo, nagkakaroon ng ano si BTC dito. So, ngayon, ang nakikita ko dito, I'm looking for the short. So, kung makikita nyo, left side, meron tayong supply dito. Yan, supply. Ito, supply. So, ngayon, ang titignan natin dito is short. Si short tayo dito. And then, above lang dito ng wick sa baba. Ito ang first target natin. First TP natin to. So, kung bakit yan yung first TP natin? Kasi ito yung possible demand sa baba. Ito. Valid pa rin naman to, yung demand natin, previous demand. Ito. Kasi hindi pa siya nabe-break. So, either ito yung TP natin or itong previous demand natin dito sa baba. So, ngayon, kung makikita nyo, nagkakaroon ng correction dito. So, let's see, no, kung babalikan niya tong demand dito sa baba. Pero, magti-trade tayo dito. Ano tayo nung, so i-plot na natin. So mag-plot tayo, mag-ano lang ako, magta-30 leverage ko, tapos ang entry ko is trigger tayo ng 115,927. So ayan yung ano natin, tapos cost natin 20 USD lang. So, magsi-short lang ako dito ng ang stop loss natin. So, above. Above nito, mag-set tayo ng stop loss 117,465.2. So, ayan yung short natin. So, stop loss natin. Above lang ng konti dun sa wick. So, magsi-short na ako dito. Mag-ano na ako dito. Mag-ano tayo dito. Short tayo. Open short. Okay. So, naka-trigger na tayo dito. So, tignan natin kung magiging successful ulit tong itong natin kay BTC. So, next natin kay ETH. So, ETH, kung titignan nyo, grabe yung angat niya. So, nagkaroon ng, kung titignan nyo, nagkaroon ng dito, ng break dito. So, tignan natin kung break ba talaga to or hindi. Kasi kung titignan nyo, meron tayong supply dito sa taas. So, ito. So, yan. Yung range na yan. So, ngayon, currently, nasa ano siya? Nasa supply zone. So, ngayon, ito, invalid na to. Pati ito, invalid na to. So, good yung entry natin dito. Pakita ko sa inyo yung naging profit natin kay ETH. So, ETH, yan, 234.13. So, leverage natin, 20 lang. PNL, nakakuha tayo ng $44.88 dito. So, nag-entry tayo ng 4260.10. So, good entry. So, nag-close ako ng 4758.82. So, good entry siya. So, ngayon, ang titignan natin dito, I'm looking for the short din ulit. Kung titignan nyo, I'm looking for the short kung saan tayo pwedeng mag-entry. So, I think ito yung magiging entry natin dito. Mag-short tayo dito.
Tapos, ang risk lang natin is above lang konti dito. So, pwedeng pantay na lang natin dito. Or 8. So, ang ano natin dito, ang target natin is itong demand. Demand sa baba. So, ayan. Ayan yung demand ko dito. So, or mas bababa pa siya dyan. So, ngayon, tignan natin kung magiging successful ulit tong trade natin. So, we'll see kung ano yung magiging galaw nung market dito. So, mag-trigger na rin tayo dito kay ETH. So, ETH, ang trigger natin for 673.05. So, 20 USD lang din. Ang stop loss natin is 48. 4886.99. So, mag-short tayo dito. Tignan natin kung ano yung kakalabasan. So, check natin kung magkakaroon ng retracement dun sa demand or hindi. So, next for XRP. So, XRP, yun, kung makikita nyo, XRP, nakuha niya tong supply dito sa taas. So, ibig sabihin, itong supply na to, invalid na siya. Hindi na to valid. So, pakita natin yung profit natin kay XRP. So, XRP, 135.31. So, PNL natin, 26.33. Pumasok tayo ng 2.82. Then, nag-close ako ng 3.0108. So, ang nakikita natin dito, yun, di tayo nakasabay. So, ang antay natin dito is yung antayin ko dito is yung retest. So, mag-short tayo dito. Kung magkaroon ng retest, short ako dito. Yan. Mag-short tayo dito. Above lang konti dito. Ang target niyan is itong demand sa baba. So, yan. So, ito yung ititipi natin. So, ngayon, kung makikita nyo, mag-retest man yan. So, dun tayo mag-entry. So, hindi mo na ako mag-trigger dito. Hindi mo na tayo mag-trigger dito kasi late na tayo dito eh. Antayin natin yung retest. So, medyo maganda yung yung predict natin dito kay XRP. So, maganda yung naging setup natin. So, ngayon, ang antay natin is mag-antay na lang. So, kung hindi tayo makasabay dito, that's okay. So, antayin natin yung kay BTC kung mag-trigger yun. Pero ito, yung setup natin, same pa din. Sa supply pa rin, 3.0505 tsaka 3.0953. So, tingnan natin kung ano yung magiging galaw dito. Kung magre-retest ba siya. So, kung magre-retest siya, so doon tayo papasok. That's for XRP. So, sula na, sayang, hindi rin tayo nakasabay dito. Pero kung titignan nyo, nakuha yung supply natin sa taas. So, ang ganda ng guhit natin dito, nakuha yung supply natin. So, kung nakita natin to kaagad, so, pwede tayo mag-short dyan. So, nag-short sana tayo dyan, tapos dito. Yan. Pero, tingnan natin kung magkakaroon ng retest. So, kung magkakaroon ng retest dito, tingnan natin. Ang possible target niya is ito. Itong demand na to. Ito yung demand na to sa baba. So, yan. Ayan yung possible target or itong demand dito sa baba. So, yun. Tingnan natin kung ano yung mangyayari, kung ano yung magiging galaw ng market dito. Pero, nakita nyo yung shinare natin kanina. So, yan. So, Pilipinas, bumili ng 10,000 Bitcoin. So, worth 1.1 billion. So, sa tingin nyo, maganda ba yung naging decision nito ng Pilipinas? So, check natin kung ano yung magiging galaw niyan dito. Kung ano yung magiging effect niya. So, maganda ba yung decision nila na bumili ng Bitcoin?
Sabi ng iba, bumili daw sa taas. Tapos, buy high, sell low. Loko din yung iba eh. Pero maganda. Kasi nagkakaroon sila nung vision sa crypto. No? So, yun lang. Antay lang natin yung yung setup natin kung magkakaroon ng magandang click. So, yun. Tignan natin. No? So, that's for ngayon muna update, tapos update tayo mamaya ulit. So, this is Kuya Ben Crypto. Peace out.